nga lang basura bumabara sa mga daluyan ng tubig, kundi maging ang struktura, gusali at bahay ng mga informal settlers. Kaya kapag umulan, andyan agad ang baha. At sa pagtatalaga ng Pangulo kay DILG Secretary Marojas, paglilipat sa mga pamilyang nakatira sa mga gilid ng daluyan ng tubig ang kanyang misyon. Bakit nga ba ganoon na lang kahalaga na mailikas ang mga nakatira doon? Yan ang tinutukan ni June Veneracion. Labing-siyam na bagyo ang tumatama sa Pilipinas kada taon. Hindi pa dyan kasama ang habagat at low pressure area na nagdadala ng matinding pag-ulan. At kapag may ulan, baha ang kadalasang kasunod. Ang ulan na bumubuhos sa buong bansa kada taon, naglalaro daw sa pagitan ng 965 mm hanggang mahigit 4,000 mm. Dekada-dekada ng problema ng mga taga Metro Manila ang baha. Pero sa pag-aaral ng Department of Interior and Local Government, hindi lang bagyo, habagat at low pressure area ang ugat ng problema. Ang ulan na bumabagsak sa Sierra Madre, dumadaloy pababa sa mga daluyan ng tubig ng Metro Manila. Dalawa ang bagsakan ng tubig mula sa mga ilog at estero ng Kamaynilaan, ang Manila Bay sa Kanluran at ang Laguna de Bay sa Silangan. Pero eto ang problema, na maihahambing daw sa puso ng tao. Napakaraming bara sa mga ilog at estero. Sa 8 pangunahing daluyan ng tubig, nakabara ang may 20,000 pamilya ng mga informal settlers. Ang epekto, hindi maayos na makadaloy papuntang Manila Bay at Laguna de Bay ang tubig, kaya nagkakaroon ng mga pagbaha. Ang plano ng DILG, matapos sa loob ng 1 taon ang relokasyon ng may 20,000 pamilya. Inuna na ang mga nakatira sa gilid ng San Juan River. Isusunod naman yung mga nasa Tulyahan River hanggang Malinis, ang 8 pangunahing daluyan ng tubig sa Metro Manila. Ang gagawin namin, dito kami magsisimula, tapos diretso-diretso. Pagka na-clear na 100 meters, turn over sa DPWH, MMDA, simula na sila. Next 100 meters. Next 100 meters. May alok na mga relocation site ang pamahalaan. May ibibigay pang financial assistance na 18,000 sa bawat pamilyang nakatira sa loob ng 3-meter danger zone kapag nakalipat na sila. Bukod sa maayos na lugar, may mga eskwelahan na rin para sa mga bata. 10 taon na nakatira sa gilid ng San Juan River, si Nesel Santos. Dito na siya nagkaanak ng 3. Ang liguan, may konting tabing lang para hindi magkakitaan. May kubeta nga, pero diretso naman sa ilog. Pero wala na raw sasaklap pa sa sitwasyon nila kapag tumataas na ang tubig sa ilog. 3 baha na yata inabot ko rito. Undoy, habagat. Pinakamatindi yung habagat. Dahil na-stranded lang mga anak ko sa taas. Nitong Sabado lang dahil sa malakas na ulan, umabot ng hanggang dito ang taas ng baha sa lugar na ito. Ang ginagawa ng mga taga rito kapag nagkakaroon ng ganyang klaseng sitwasyon, pumapanik sila sa 2nd floor. Ito yung kanilang pansamantalang pahingahan habang mataas pa ang tubig baha. Pag tumaas pa rin, papanik sila sa 3rd floor. Pero gaya nga nung nangyari nung habagat na talagang napakataas nung tubig baha, ang ginawa ng mga taga rito, nagpuntahan sila sa bubong ng kanilang mga bahay. Yun ang kanilang naging tawiran para mailigtas yung kanilang sarili. Ang hirap at pangarib ng pamumuhay sa gilid ng ilog ang dahilan kung bakit karamihan sa mga taga rito ay gustong tumanggap ng relokasyon. Pero para sa grupong kadamay, nakadalasang nangunguna sa mga kilos protesta kontra demolisyon. At hindi ho solusyon ho talaga yung relokasyon kung sa amin po. Ang kailangan niyan ay siguro ayusin muna ng gobyerno natin kung paano magkaroon ng trabaho ang mga mamamayan. Ang kawalan umano ng trabaho sa mga relocation site ang dahilan kung bakit lumalabas sa monitoring ng kadamay na 2 umano sa 10 pamilyang inilikas ng gobyerno ay bumabalik din sa buhay ng pagiging squatter. Nagsagawa na raw ng biometrics ang DSWD para maitala ang mga informal settler na marerelocate para maiwasang bumalik sila sa mga delikadong lugar. Pero para kay Nesel, kapag nailikas na sila, wala na raw balikan pa dahil ayaw niyong lumaki ang kanyang mga anak sa buhay na mapanganib at walang kasiguruhan. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.